all the answers. Isipin natin ang mata ng buhawi. Gaano kalamig sa Antarctica? Bakit lumubog ang Titanic? Alamin ang mga dahilan ng deja vu. Ang tornadoes o twisters ay mga funnel ng hangin na mabilis umiikot kasabay ng bagyo. Nangyayari ito sa buong mundo. Sa US pa lang ay libo-libo ang buhawi kada taon. Ang biggest tornadoes ay mula sa supercells o giant thunderstorms na may umiikot na hangin sa loob. Nabubuo sila kahit anong oras. Pero madalas ay hapon, kung kailan pinakamataas ang temperature. Nabubuo ang buhawi kapag ang warm, humid air ay tumama sa cold, dry air. Kapag tumaas ang warm air sa cold air, nagkakaroon ng updraft. Ang updraft ay mga potential na umiikot depende sa direksyon ng hangin. At ito ay humahatak pa ng madaming hangin habang bumibilis. Ang mga patak ng tubig mula sa moist air ay bumubuo ng funnel cloud na umaabot pababa mula sa bagyo. Kapag ito ay umabot sa lupa, nagiging buhawi ito. Subukan natin ang kaalaman ninyo sa buhawi. Inaabot ng gaano kabilis ang hangin ng buhawi? A. 50 mph B. 150 mph or C. 250 mph. Ang sagot ay C. Umaabot ng 250 miles per hour ang bilis ng hangin ng buhawi. Tumatagal mula 3 segundo hanggang 3 oras. Ito ang dahilan kung bakit labis na nakakapinsala to. Kung sakaling makaharap ng isang buhawi, tumilong sa basement o kwarto na walang bintana para sa dagdag na proteksyon, magtago sa ilalim ng matibay na bagay tulad ng mesa para makaiwas sa mga falling debris. Iba naman ang dust devils. Ito yung maliliit na funnels na humihigop ng alikabok sa lupa. Ang dust devil ay umabot ng ilang feet o hundreds of feet na taas. Hindi man ito singgilis o papanira tulad ng buhawi, umaabot pa rin ang speed ito ng 45 miles per hour at tumatagal ng higit 20 minutes. Updraft o hangin umaakyat ang dahilan sa funnel shape nito. Hindi kailangan ng bagyo. Ang hot air ay umiikot pataas, sinamahan pa ng friction ng pagtama sa lupa, kaya nagkakaroon ng forward momentum, kaya gumagalaw ito. Madalas harmless ito, pero pwede itong lumaki at pwedeng makapinsala.
Hindi lang sa Earth makikita ang mga dust devils. Nangyayari din ito sa Mars. Noong 1997 mission, nakita itong tumawid sa Mars Pathfinder. Ang Martian dust devils ay umaabot ng 50 times ang lapad at 10 times ang taas kumpara sa dust devils dito. Mas nakakasira sila. Ang pinakamalaking dust storm na tumama sa US ay ang Dust Bowl. Isang serye ng dry dust storm na tumama sa rehiyon mula Nebraska hanggang Texas noong 1950s. Yan yung tinatawag na Great Plains. Medyo tuyo at pinaghalong landscape na may desert climate at humid climate. Mula 1800s hanggang 1900s, lumipat ang mga tao sa Great Plains sa pag-asang makapagsimula ng farm sa fertile na lupain. Pero namatay ang mga tanim dahil sa sobrang tagtuyot at pag-araro. Ang mga deep-rooted prairie grass sa Great Plains ay pinunot para makapagtanim pa ng iba. Dahil walang mga tanim, madali itong tangayin ng hangin. Tinatangay ng mga bagyo ang dumi mula sa Great Plains papuntang Washington, D.C. nung may Dust Bowl. Halos 2,000 miles ang layo nito. Sa sobrang laki ng mga dust storms ito, halos dumilim ang langit ng ilang araw. Bumalik ang tag-ulan sa Great Plains noong 1939. Pero maraming magsasaka ang lumipat sa Wild West para maghanap ng trabaho. Halos 2.5 million people ang nag-migrate mula sa Texas, Oklahoma, New Mexico, Nebraska, and Kansas. Ang dami nila. Ngayon ay protektado na ang Great Plains para maiwasan ang soil erosion. Para hindi na maulit ang Dust Bowl. Million years nang napapalibutan ng glaciers ang ilang parte ng Antarctica. Ang tagal na. Ang glacier ay mga naipong crystalline ice, snow, bato at tubig. Nabubuo ito sa lupa at dumadausdos ito pababa dahil sa gravity at sa bigat nito. Matagal ang proseso bago mabuo ang glaciers. Dahil sa malamig na klima, hindi nalulusaw at naiipon lang ang mga snow. Hanggang kinalaunan, ang mga maliliit na snowflakes na yan ay magiging ice crystals. Wow! May tanong ako sa inyo, Ivy Weavers. True or false? Kino-consider na isang uri ng bato ang glacier ice. Ang sagot ay true. Snow, pero ang glaciers ay classified na monomineralic rocks. Meaning gawa ito sa isang uri lang ng bato tulad ng limestone. Sa mga glaciers, ang mineral ice ay ang crystalline form ng H2O o tubig. 97.2% of Earth's water ay nasa mga ocean at mga inland seas. 2.1% naman ay naging glaciers. Ang natitirang tubig sa planeta ay mula sa mga lawa at ilog, tubig sa lupa at tubig na meron sa mga halaman at hayop. Like everything else, apektado din ng klima at ng global warming ang glaciers. Kung ang lahat ng glaciers sa mundo ay matunaw, nasa 230 feet ang itataas ng sea level. Sapat na para lumubog ang mga coastal cities tulad ng New York at Los Angeles. Katakot! Iceberg ay malalaking tipak ng yelo na humihiwalay sa mga glacier at ang pinakasikat na iceberg sa history ay yung nabangga ng British steamship na Titanic noong 1912. Elegante ang interior ng Titanic. May 29 boilers din ito at kayang magsakay ng 3,300 passengers and crew members. Ano ba to? Pero habang papunta ng New York, malpok ito sa iceberg at nagkaroon ng 300-foot na butas ang barko. Sirang-sira yung barko. At sa loob ng 3 oras, lumubog ang Titanic. Out of 2,240 people na sakay ng Titanic, noon 1,178 lang ang pwedeng maisakay sa mga lifeboat.
Pero dahil nagkakagulo sa paglikas ng mga tao, maraming lifeboat ang konti lang ang naisakay. Kaya 706 na katao lang ang nakaligtas sa trahedya. Nakikita pa rin ang wreckage nito, 400 miles mula sa coast ng Newfoundland, Canada. Ngayon, may sonar na ang mga barko para hindi ito makabangga ng mga iceberg. Mula sa nakikita, punta naman tayo sa paniniwala. Alam niyo ba yung nakakakilabot na pakiramdam kapag may nakita o naranasan kayo na parang nangyari na? Ito ang déjà vu, isang term na nilikha ng French philosopher na si Émile Dvorak noong 1876. Ibig sabihin ay already seen sa French. Maiksi lang ang experience na to, kaya may hirap pag-aralan ng mga scientists. Pero may mga teorya na sumubok paliwanag dito. Sa dual processing theory, pag nakakita ka ng maraming bagay na nangyayari ng sabay-sabay, hindi ito maproseso, kaya pinaghiwa-hiwalay ng utak mo ang mga pangyayari. Bumabagal ka tuloy mag-isip. Yung delay information sa brain ay nababasa ng brain bilang hiwalay sa pangyayari kahit na hindi. Kaya parang may naulit na pakiramdam. Sa divided attention theory, pinaniniwalaan na naiintindihan ng utak ang nangyayari sa paligid natin, habang tayo naman ay abala sa ibang bagay. Pag bumalik na ang ating atensyon sa ating paligid, pakiramdam natin ay nanggaling na tayo dito. Sa hologram theory, sinasabing napag-ahalo natin ang elemento sa nakaraan at kasalukuyan. Ayon sa teoryang ito, kapag nakita natin ang isang image mula sa past memory, iniuugnay natin yon sa kasalukuyan at iniisip natin na nagawa natin to. Siyempre, wala talaga nakakaalam kung ano ang déjà vu. Kaya sa susunod na ma-experience nyo, bigyan pansin nyo ang inyong paligid at subconscious. Baka makaisip ka ng sarili mong teorya.